laki ako sa hirap. Maagang namatay ang nanay ko. Tapos yung tatay ko, alam mo na, hindi siya yung talagang tatay na Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan, at ayan, meron tayong pupuntahan dito at inilapit ito sa atin. At kasalukuyan kasama pa rin natin Willie Vlogs at lalong-lalo na yung nag-recommend sa atin ito na isang senior citizen daw, no? Unang-una nagpapasalamat tayo Kuya Bal Santos Matubang, Athena Vlogs, Kalingap Rab, at shoutout sa lahat ng mga Kalingap partners, no? At shoutout din sa lahat ng mga ambassadors at deputies. At shoutout sa lahat ng ating mga viewers dyan, At shoutout din sa lahat ng mga tumutulong sa atin sa paglingap dito sa Donsol, Sorsogon. Kaya mga kalingap, mga kababayan, tara samahan nyo kami at alamin natin ang kwento sa likod ng inilapit na to sa atin. Let's go! Oh, Maria Purisima. Saan yun, kuya? Ito na siya? Hello po, nanay. Ano pangalan ni nanay? Richelda Arroyo. Ha? Richelda Arroyo. Richelda Arroyo. Richelda Arroyo ang pangalan ninyo. Saan po kayo nakatira, nanay? Yes, banda dyan. So, saan kayo galing? Ngayon, Oo, saan kayo galing? dyan sa kapitbahay. Sa kapitbahay. Ano ginawa nyo doon? Nakipagkwentuhan? Konti. Marites. Hindi pa, So, ilan ang kasama mo, nanay, sa bahay ninyo? wala ako lang. Ikaw lang mag-isa. Ang mga anak ninyo, nasaan? Wala. Wala kayong anak. Single ako. Single ka. Walang nanligaw sa'yo. Meron naman. Meron naman. So, kumusta naman yung bahay ninyo dyan, nanay? Ay, ano yan, yung yung tinutuloyan ko lang para meron ako matuluyan. Tapos ngayon, ang nagiging problema, pinapaalis mo kasi hindi naman yung lupa sarili. So, ano yung sitwasyon ng pamumuhay ninyo dyan, nanay? Simple lang, nag-garden ako, yung mahilig kasi ako magtanim-tanim. Oo, okay. So, sige, nanay. Titingnan natin yung sitwasyon ninyo, no? Pakilagay mo muna to dito at papunta tayo doon sa bahay ninyo, okay? Sige po. So, tara, nanay. Ayan yun, so may mga sinampay. Saan, nanay? Saan? Ayun. Ibig sabihin, nanay, wala kang kasama dyan sa inyo. May katabi ako, pero Hindi, doon sa loob ng bahay ninyo, wala kang kasama. Nagsusolo lang ako. Oh, okay. Kasi, ayoko, mahirap makiano. Ilan kayo magkakapatid, nanay? 3. 3. Nasa Manila ay mga kapatid. Oh. 3 kayo magkakapatid. Ilan taon ka na, nanay? 74. 74. Oo. So, magkwentuhan tayo. Pagdating sa inyo, nanay, alin yung bahay ninyo? Ayun o. Yung may sinampay na yan. Ayun, may kubo. Alin? Ayan. Oh. So, ang ano dito, mga kalingap, yung sitwasyon ni nanay, no? At yun na inilapit ito sa atin. So, ikaw, nanay, hindi nakapag-asawa? Hindi. Bakit? Hindi ko alam. Di mo alam. Pero sabi mo nga, may nanligaw din sa iyo. Meron. Ilan? Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. mga anim. 6, ang dami. So, saan ang bahay, nanay? Ito. Buksan ko. So, ito yung bahay daw nila. Okay naman. No? So, ilan kayo nakatira dito, nanay? Ako lang. Ikaw lang talaga mag-isa? Ano yan kung may pumasok dito?
Awa ng Diyos, wala naman. Ang daming laki ni nanay, oh. Ano kasi, pag umaalis ako, may, Nilalak mo talaga. pasok ko. Tinulungan ako ng pinsan ko. Ginawa ako dito ng ano. Nang Ito, may matutulugan. Ito, yan. may pusya. Pusa ko yan. Ito ang tulugan mo. Mm. Oh. Kasi hindi na pwede doon. Tapos ito yung ano ko. Yung, Ito, dito ako nagluluto. yan ka na rin nagluluto. Yan. Pag umuulan, Umuulan din. medyo tinakpan ko na lang ng kaunti ng mga ano. Grabe naman itong ano ni nanay sitwasyon dito. So akala ko ay malaki sa likod. Yung pala, ang liit lang pala nito. Kuya, ano, ay ito. Ganito lang Ang po. liit lang pala nito. So magpuntahan tayo nanay dito. Yan, sige po. Mga po. Upo ka muna dyan nanay. Wala akong bangko. Hindi, okay lang. Yan, Kayo, okay lang, kayo, nanay. kayo. Okay lang, okay lang ako nanay. Magkukwentuhan tayo. Upo na lang ako. Yan o. So, tabi tayo nanay. Apo. Ikaw nanay, hindi nagka-boyfriend. Nagka-boyfriend. Nagka-boyfriend pero hindi nagka-asawa. Hindi. Bakit? Hindi ko lang alam kung bakit. Kasi, ano nung mga panahon kasi ngayon, nagtatrabaho ako. Mm-mm. Parang nalibang. Mm-mm. Tapos, hindi ko, ewan ko, basta ganun eh. So ano yung mga naging trabaho mo nanay nung araw? Sa ano ako, sa printing ako nagtrabaho. Printing. Saan po na lugar? Sa Makati. Maynila. So di ba sa Maynila maraming kalalakihan doon? Marami. O di ba? Maraming kababaihan sa Maynila. O maraming lahat na doon sa Maynila. Pero ang tanong ko nanay, bakit hindi ka nakapag-asawa? Samantala sabi mo ay nagka-boyfriend ka ng 6. Hindi ko alam kasi nung mga panahon yun, yung pag meron akong hindi nagustuhan doon sa naging boyfriend ko, nakikipaghiwalay ako. Nakikipaghiwalay ka. Tapos may last na yung naging kaklase ko sa high school nung nag-aaral ako panggabi. Naging magkaklase kami. Yun sana, ang problema, hindi ko alam, nawalan kami ng communication. Nawala na ako ng ganang mag-entertain sa mga nandidigan sa Kumbaga, na-indespair ka. Ganun tama ba yun? parang hindi naman. Na-indespair? Mali, no? Hindi naman. Kasi hindi naman kami, nawalan lang kami ng communication. Nawalan lang kayo ng communication. Pero, hindi kayo as in nagsama. Ay, hindi. Doon sa naging karelasyon mo o naging boyfriend mo na sinasabi mo 6, mayroon ka bang nakasama doon kahit isa? Wala. Oh, Boyfriend lang talaga. boyfriend lang talaga. Ay, grabe naman. Hindi ako, basta boyfriend lang, ganun. So, pihikan ka nung araw na sa lalaki. Sabi nila. Hindi kasi, ang inaalala ko kasi lumaki na, laki ako sa hirap. Maagang namatay ang nanay ko. Tapos, yung tatay ko, alam mo na, hindi siya yung talagang tatay na yun, kaya naging ako sa pag-aasawa. Ilan ka sa inyong magkakapatid? Ilan ka? Pangalawa, 3 lang kami. Pangalawa ka, so ibig sabihin nagigitna ka ng panganay at bunso. Tama? Ako lang babae, mga kapatid ko rin lang. Ikaw nag-iisang babae. So, yun nga nanay, bakit naluluha po kayo sa kwento mo sa magulang? Alam, mahirap kasi, malungkot kasi yung naging experience sa kabataan. Kumbaga, nagsariling sikap. Ang mama ninyo? Ako. Ikaw? Kami magkakapatid. Ang mga kapatid mo na dalawa, may kanya-kanyang pamilya? May mga asawa, may mga anak, may mga apo na. May mga apo na apo. Pero ikaw lang talaga ang wala. So, dito dati, ito kasing bayan na to, ito yung bayan ng nanay ko. Nagarito talaga yung nanay ko. Tapos narito yung mga kamag-anak. Matagal akong nawala rito, almost 5 dekada. Oh, 50 years. Na hindi ako Tapos nung parang yung pamangkin kong isa na-meet ko dun sa Manila, in-encourage niya akong pumunta rito. Sabi ko, wala naman akong, parang akong hindi ko naman alam na nga rito. So tinry kong pumunta dito. Yung, tinignan ko yung kasi parang nagsawa na rin ako sa syudad. Pag ganun-ganon ako dito, yung balik-balik ako.
Tapos nung nagkataon na nagka-COVID, Mm-mm. na-lockdown ako rito. Hindi ako makaalis. Eh, ilang taon yun, almost 4 years. Kaya naisipan kong mag-ano. Tapos, nung hindi naman ako nagpa-vaccine, kaya hindi ako makabalik ng Maynila. Dahil inihingi anong vaccine card ba? Ay, hindi naman ako pa-vaccine kasi marami akong allergies. Hindi ko naman maipagsapalaran yung buhay ko sa vaccine. Sabi ko, kung ako mamamatay, hindi sa normal, hindi dun sa vaccine. Hindi bali ng, ano, so hindi ako nakalabas. Matagal na, nung nanalo si President Bongbong Marcos yun, nung nakapunta ng Makati. Makati, uli. So nung nakabalik ka ng Makati, ano yung naging sitwasyon? Ano na, iba na yung ano ko doon kasi parang nasusuffocate na ako dun sa mga, sa usok, sa ano ba doon, sa environment. Kasi dito nasanay na yung ano ko na fresh air, Mm-mm. tapos yung ginagalawan mo medyo, Malawak. So, yun yung naging sanhi kung bakit nabago uli yung pananaw mo na manumbalik o bumalik ka dito sa lugar na to. Kailan ka naman bumalik dito, nanay? matagal na ako dito, magti-10 years na ako dito. Hindi, I mean, nung, di ba, kamo nung nanalo itong si Bongbong ay tsaka ka lang Ay hindi, nakabalik sa... bumalik ako, mga 1 month lang ako nun sa Manila. 1 month ka lang sa Maynila. So, saglit ka lang doon sa Oo, Maynila. kasi meron din akong mga inayos na yung mga ano ko doon. May mga gamit pa kasi ako doon. Mm-mm. So, ilang taon kang nagtrabaho doon sa pinasukan mo na printing mo? Sa Makati, since 1980. Kasi palipat-lipat ako nag-start talaga ako ng trabaho sa Lucena. Di nung nasa Lucena ako, pinairita ako nung taga Quezon City, taga Project 6. So napunta ako dun sa kanila. After 2 years, hindi naman maganda yung pamamalakad. Naghanap ako ng iba. Napunta ako sa Makati. 80s up to 2000. 80 up to 2000. Okay. 20 up to 20 ano na. Tapos na 80, 90, 20. 20 years ka doon sa printing na pinasukan mo. Okay. So yun, nanay, ang kwento mo ay 20 years ka doon sa printing na pinasukan mo sa Makati. Iba't ibang company naman. Hindi naman sa isang company lang. Ano yung iba't ibang company? Printing din, pero iba-iba naman. Ibig sabihin, iba-iba yung naging amo, pero printing pa rin. So, 20 years ka sa ganung trabaho. Oo, hindi lang. Almost 30 years kasi sa Lucena. Ganun na rin yung trabaho mo. 10 years ako sa Lucena, sa printing. Printing din. Oh. So yun nga, almost 30 years ka na mayroon kang hanap buhay, mayroon kang trabaho. Siyempre may sasahurin ka, di po ba, no? Siyempre, kailangan mo rin ng gastos sa sarili mo, di ba, no? Wala kang pamilya, wala kang asawa. May naipon ka po ba, nanay? Sapat lang. Bakit? Eh kasi umuo pa ako ng bahay. Wala naman akong bahay sa Maynila. Nagbo-board ako. Nung una, ang boarding house mura, nung matagal na pataas naman ang pataas. So yung mga bilihin pataas din pataas, nagkakasakit pa ako. So yung minsan na naipon ko, napupunta sa gamot. Napupunta sa pagpapagamot, sa doktor. Yun. Hanggang sa dumating nung 1997 to 2000, pabalik-balik ako sa PGH. Dahil naggrabe ako noon, nakala ko nga, ano na ako, nag-expire na. Ayun, awa naman ng Diyos yung mga doktor sa OPD ng PGH, mababait. Ayun, tinutulungan nila ako. Yung mga gamot doon na yung mga sample, binibigay nila sa akin. Yung iba talaga, napipilitan ipabili nila sa akin. Eh, mahal. Minsan hindi ko kaya kasi libo yung halaga eh. Oo. So, hanggang sa nung nahihirapan nga ako doon, hindi na rin ako makapagtrabaho masyado kasi yung naano ako ng sakit ko. Yun nga, naisip kong magbakasyon dito. So, pero ang ano ko dito, magbakasyon, titingnan ko kung ano yung opportunity na pwedeng pagkakitaan. Kasi hindi naman pwedeng hindi ako kumita. Ayun, na ano ko pag ganun-ganon ako. Eh, mahilig ako magtanim, kaya yung pinili ko, yung lugar na pwede ako magtanim. Yun, nakita ko naman ito doon sa tiyahin ko. Sabi ko kung pwedeng dito, sumirik, pwede naman daw. Titirik ako, nagtatanim-tanim ako. So itong bahay na to, nanay, sino ang gumastos nito? Ito, bali yung ano nito, binili ko, pero tinulungan ako ng pinsan ko na maitayo ito. Kasi yung sa karpintero na lang, mahal na. Yes. Ito, o yan, yung iba dyan, mga bigay-bigay nila sa akin. Ay, ito naman, ang problema ko ngayon, pinapalis na nga. Hindi ko alam kung paano kasi hindi ko nakakayanin, wala akong ano eh. Yun ang pinoproblema mo ngayon kasi pinapaalis ka na dito. Eh, di ba sa pinsan mo naman kami ito, lupa? Hindi ko. Hindi. Lahat ito aalis na. Yun ang masaklap. So, ibig sabihin, ang lupa dito ay mayroong nagmamayari. So, ang tumulong lang sa'yo na pag magtayo dito ay yung pinsan mo. Yung tiyahin ko kasi nakatayo sila. O saan ka nagpaalam para makapagtayo ka dito? Yung sa tiyahin ko, Sa tiyahin mo. pero namatay na siya. Oh. So, ang lote dito,
Kilala niyo na pumayari? Yun doon sa harapan niya. Hindi niyo kamag-anak. Pero yung tiyahin niyo, kasi siya yung nakakaalam o siya yung pinaalaman mo para makapagtirik dito. Ano sila dito dati? Wala, nakitirik din. Nakitirik din. Oh. So, ibig sabihin, naglilipatan na yung mga nakatira dito o nagsisialisa na. Oh, yun ang masaklap. Ngayon, kaya sabi ko nga doon sa kanila, ang gusto ko, sabi ko, ayoko naman lumayo dito, gusto ko malapit lang dito sa Capilla. Kasi meron naman nagpapaan sa akin doon, malayo. Kinukuha ka na doon tumira malayo. Sa kabilang barangay, malayo. So, ikaw naman, ang gusto mo dito lang, sa malapit. Sa Capilla. Kasi lalo na pag umuulan, bumabagyo, ang hirap. Malayo pa. So, lalo na mag-isa ka. Nagsusulo lang ako, kung maglalakad ako, ang hirap. Nung gumagyawa dito, yung tubig dito. Oo, ganun. So, inaabot pa rin pala ito ng tubig. Nung Christine, Oo, yung malakas ang ng tubig, inaabot pala lahat ito. yan, lahat. Itong buong paligid. So, saan naman kayo lumikas? Wala. Dito lang kayo? Doon lang doon sa pinuntahan niya. Oo. Tinawag nila ako doon. Okay. So, ito nga ang kasi nailapit kayo sa amin, lalo sa akin, ni Kuya Carlito. So, siyempre, kailangan ko rin malaman kung ano ang sitwasyon mo, ano ang kalagayan mo dito. Yun, nakita ko naman na ito nga, ganito. So, ikaw po ay 74 years old na. So, nag-ano ka po na yung bang tinatawag na senior? Ay, hindi. Bakit? Hindi kasi ako, may SSS kasi ako, na may tinatanggap akong maliit na 2,000 a month. Yun lang. Kasi sabi nila, yung mga may pension, hindi pwede doon sa senior. Unlike yung bagong batas ngayon, ewan ko kung kailan yun, na yung universal, kasama na raw. So, meron kayong tinatanggap as a pension sa SSS na 2,000 pesos monthly. So, ano yung trabaho mo sa ngayon, nanay? Or yung pinagkakakitaan? Wala. Nag-ano lang ako dito, yung nagtatanim-tanim ako, yun ang libangan. Ano yung mga tinatanim-tanim mo, nanay? Yung mga kamuting kahoy, mga gulay-gulay. So, yung mga tanim-tanim mo na yan, nanay, ano yan, mayroon ka ring income dyan o may kinikita ka rin dyan? Nung may yung papaya ko marami, yung binibenta ko din. Tapos yung mga dahon-dahon ng kamuting kahoy, binibenta ko. Ngayon wala, kasi yung ulan ng ulan, wala akong tanim eh. So, ibig sabihin, ikaw doon sa pagtatanim-tanim mo ng mga gulay, kahit paano meron kang kinikita. Pero, konti lang. Konti. And then, kasi, ano ba yan? Pag tinanim mo ngayon, mga 2 linggo, 3 linggo, pwede mo nang harvest. Hindi, matagal. Buwan. Mga ilang month po bago may harvest yung Yung mga ganyan? kamuti, bago maglaman, mga 3 months. 3 months. O yung kamuting kahoy, mga 7 to 8 months. 7 to 8 months. Oo, matagal. Yung mga gulay, ibang gulay, like Yung mga talong, okra, tatanim ka ba? yung mga gulay-gulay ko dyan na hindi masinso. Hindi nabubuhay. Oo, nabubuhay naman, kaya lang hindi siya nagbubunga naman. So, ibig sabihin, yung katulad lang ng kamuting kahoy ang mayroon kang nakaharvest, mayroon kang Pero napapakinabangan. karamihan naman doon, yung mga minsan yung mga wala, binibigay ko na din. Okay. Yung kasi, pag ang mahal din kasi, inaano naman ako sa kanila, Binibigyan mo lang. So, ito nga, nanay, paano mo nalaman at kanino mo nalaman na mayroong vlogger or mayroong, kasi siyempre tumutulong, di ba? Kanino po mo nalaman at sino po ang nagturo sa iyo? Si asawa ni Lord, si Don, sabi niya, may daw dito yun nga, Kalingaram. Sabi ko, Kalingaram, pinapanood ko yan. Lagi kong pinapanood. Lahat ng mga video niya, pinapanood ko. Kaya nakikita ko yung mga, niya. Sabi ko, sa isip ko sana, makalapit din ako na matulungan ako sa problema. Kasi nakikita ko yung mga tulong na ginagawa niya. Sabi niya, meron daw, dito nakakilala niya. Sabi, banggitin ko, sabi. Sabi ko, sana, kung luluubin ng Diyos. Kasi hindi ko din talaga alam kung sa sitwasyon ko ngayon. Hanggang doon na lang kasi ang dito. So may limit na kayo dito. Na hanggang doon lang kailangan ma-evacuate na lahat. So yun mga kalingap, mga kababayan, si nanay naluluha sa sitwasyon niya. So ako, nanay, ay scouter dito sa Donsol, Sorsogon, maliit ang aking channel, walang kinikita halos. Dahil sa mangilan-ngilan na tumutulong sa atin, ang kaya ko pa lang naman dito siguro ay bigas. No, pero sa ganitong project, bahay, at medyo malaki-laki yung iyong pinoproblema sa ngayon, ay sa akin po hindi ko po kaya yan. Yan po ang totoo. Kaya sabi ko nga sa mga naibo-vlog ko na huwag umasa, huwag maghintay kung ano yung darating, yun lang po.
Sa inyo po, nanay, ano yung sa palagay mo na pinaka-importante sa iyo? Pwede mo pong sabihin yan. Go. Bahay. Bahay. Kasi yun ang ano ko, yung may mga nag-ano nga sa akin na tumira sa kanila or ano. Sabi ko, hindi kasi ako sanay nung makitira. Kaya kahit paano, maski maliit lang, gusto ko may sarili akong galawan. Hindi ako marunong magkisama. Kaya lang, parang ang hirap gumalaw. Pag nasanay kasi ako, ever since sa Manila, na nagsusulo lang ako. So yun ang kinasanayan mo, yung ikaw yung mag-isa. Mm-mm. So yun nga, nanay, ang pinakamahalaga sa'yo dito yung malilipatan. Tira Oo. bahay. Pero sa, di ba, yung pang-araw-araw sa pagkain mo, yung ano, kamusta naman? Okay na, pinagkakasya ko yung dumarating sa akin. Hindi naman ako yung maluho, tinitipid ko yun. Pinagkakasya ko. Para sa sarili mo. Kasi magkano yung buwanan ng pensyon mo? 2,000. Ay, grabe, no? Maliit lang kasi, nung mga panahon kasi ngayon, ang ng ISIS napakaliit. Tapos yung ibang company na pinasukan ko, hindi pala nag-remit. Oo. Buti, mayroon kang... Nung binirify ko, yan lang, hindi. Kasi kung na-remit yung medyo malaki-laki din sana. Kaya sabi ko nga dun sa mga pamangkin ko ngayon, lagi niyong i-verify yung ISIS para malaman niyo kung nagre-remit o hindi. Kasi ako lang, kampante ako na tiwala, okay na. So yun ang ano natin dito, nanay, no? Medyo malaki-laking problema, no? Kasi ilang buwan na lang. So pag ganun maging sitwasyon, nanay, ano sa palagay mo yung kahihinatnan mo kung dumating ang Diyo na wala talaga, as in wala kang magawang paraan para kumbaga meron kang maipatayo na bahay. So sa palagay ko naman itong mga materialis dito, nanay, kung tutusin, kayang-kaya pa to at okay pa, no? Kasi magaganda pa yung mga materialis. So, yun ang mga kalingap, mga kababayan. Yan, tingnan natin. Yan. Yung mga materialis niya ay okay pa naman. Yan, yan, maliit lang siya na kubo, no? Yan, no? Yung sahig, matibay ito. Di ba? So, pwedeng buhatin pala ito, nanay, sakali. Pwedeng buhatin kasama ikaw. Kasi maliit lang eh. Problema, pag binuhat ko saan Ibig sabihin, ang problema mo ngayon yung pagtatayuan dito sa lugar na to. So hindi ka ba nakikipag-coordinate sa kapitan na ganito ganyan, pwede makahingi ka ng tulong? Tatanong-tanong ako diyan sa mga diyan kung paano. Naman, meron naman silang mga suggestion, pero inaano pa. Kasi kung walang-wala talaga, nanay, no? Kung walang-wala talaga at pwede ka naman doon, bakit hindi mo tanggapin? Kasi kung gigibain lang to ng wala lang, sayang. Di ba? Yun ang mahirap. Yung gigibain lang ito, sayang. Kaya nga, hindi ko alam kung paano, kung sakaling ililipat. Hindi ko alam kung saan ililipat. Kaya nga, yun ang nagiging problema dito. So, ang suggestion ko nga sa'yo, nanay, pwede po kayong pumunta sa kapitan, makipag-coordinate kayo doon at idaing niyo po yung problema, yung sitwasyon ninyo. Kasi kami naman po, ikaw, nanay, pwede ka pa sa lab team. Grabe. Hindi nga. Yung isang lab team. Hindi, kasi pwede naman yan, nanay. Di ba, sabi mo, napapanood mo ang mga vlogs ni Kalinga Prab. Ano yung mga nakikita mo sa kanyang mga vlogs sa ngayon? Yung mga teenager pa yun. Di ba? Magiging sila. Di ba? So, ganun po yun. Kung okay po sa'yo na maging lab team, ilalapit kita kay Kalinga Prab. Lab team. Di ba? Parang artista. Papamalay ninyo na maging artista ka nang dahil kay Kalinga Prab, di ba? Sisigat ka pa. So yun kasi, nanay, no, seryosong usapan tayo, no. Si Kalinga Prab kasi ay nasa malayo. Nasa dait siya. At si Kuya Bal Santos Matubang naman ay talagang iniikot niya ang mga ng landing pads at nag-aayuda. Oo, meron siya mga pabahay, pero sa ngayon kasi po ay medyo hitik si Kuya Bal sa hitik sa gastusin. So medyo kapos. Hindi lang medyo kapos, as in talagang kinakapos. Sa dami. Oo. And then, sabi ko nga ito, kung naman, okay pa naman itong bahay mo dito. Ang nagiging problema mo dito ay yung paglilipatan mo. So sa pang-araw-araw mo naman, sabi mo, kaya mo naman na sustain, pinagkakasya mo yung kinikita mo sa yung pension mo every month. So, maganda yan. And then, yung haluan mo ng konting yung pagtatanim-tanim ka mo, yun ang pinaka-the best dito, nanay. So, yan ang nagiging problema. And then, suggestion ko po na pwede po kayong dumulog sa kapitan. Pinaka-importante po yan, nanay, kasi handle nila kayo.
Sila ang may kapasidad para alamin nila ang kanilang residente kung saan po nila ilalagay, no? Kasi sa sitwasyon nga na ganito, sa amin kasi, oo, wala namang problema. Pero ang problema, budget. So siyempre, kung malilipat kayo, hahanap tayo dito ng lupa na bakante at mabibili. So magkano ang lupain dito? Kung sasabihin natin na 2,000 per square meter, aba, malaki-laki yun. Eh, okay lang sana kung meron akong 50,000 pesos agad-agad, instant yan. Pwede na kitang bilihan ng lote dyan at ilipat na itong bahay mo, okay lang. Kaso, ang kaya ko po ay 5 kilong bigas, 200 peso, meron pa nga, wala. O katulad po nito, kami ay nasa scouting. Ibig sabihin, inaalam po muna namin ang kwento ng inilalapit sa amin. So, yun po yung naging sitwasyon sa ngayon. Ngayon na nalaman ko po yung kwento ninyo, sitwasyon ninyo, kalagayan ninyo, ito po ay sa totoo lang, ang barangay kapitan sa lugar na to, sa barangay na to, ang may kapasidad at siya dapat yung nakakaalam sa sitwasyon ninyo. So, kung ano man nanay, wag po kayo mag-alala pag makikipagtulungan po kami para makalapit kayo kay kapitan at malaman ang sitwasyon po ninyo, no? Sa ngayon nga po ay nasa scouting kami, no? Yun po ang namin nanay. So, hindi naman sa namin yung paglapit ninyo, kaya sabi ko nga, alamin ang kwento, sitwasyon ninyo. So, ngayon, alaman ko yung sitwasyon ninyo na ang pinakakailangan pala ninyo ay yung mapapaglipatan ng bahay ninyo. So, ako po ay hindi nagdadalawang sabi po sa inyo na hindi ko po kaya. Okay. Hindi ko po yan kaya, nanay. Kaya pagpasensyahan niyo po, nanay. So, ang magagawa ko po niya, nanay, sa ngayon ay baka sakali makipagtulungan po ako at pumunta po kami kay kapitan. Sino po ang pangalan ng kapitan dito, nanay? Si Dina. Babae. Anong barangay po ito, nanay? Rawis. Rawis. So, ganun po, nanay. Pag mag-uusap kami ni Willie Vlogs at baka kausapin namin si kapitan at ilalapit po namin kayo. Ano nga pala ulit pangalan, nanay? Richelda Arroyo. Richelda Arroyo, 74 years old. So, ganun po, nanay. Pag yun po yung maitutulong ko namin sa iyo, nanay, no? Yung makipag-coordinate sa kapitan para malaman kung saan kayo pwedeng ilagay, no? So, yun po, nanay. Kami ay nasa oras, araw ng scouting. So, siguro pag i-update ko po kayo dito, alamin ko rin po yung sitwasyon, lalong-lalo na kung makausap namin yung kapitan po dito. May i-parating po namin sa iyo yung kung ano yung pag-usapan namin, Okay? So, pagpasensya na po, nanay, no? Okay lang po. Basta, yun, depende po yan kung may makakapanood sa video ninyo, sa kwento ninyo. Mapanood nila yung kwento ninyo na ganito, ito. Magdasal tayo, nanay, na mayroong... Yun naman lagi. Yes. Yun naman talaga ang pinaka-importante. Yes po, Siguro nanay. nakakayanan ko lahat yan kasi hindi naman talaga madali na nag-iisa. Yes, totoo yan, nanay. So, yun, nanay, ulitin ko, magdasal po tayo na mayroong makapanood sa kwento ninyo at hipuin po sila, sabihin nila na, sige tatay, magkano ba ang lote diyan at bilihan si nanay ng lote kasi okay naman pala yung kanyang bahay, pwede naman buhatin. So, gagawin ko po yun, nanay, no? Pero sabi ko nga, huwag tayong umasa, huwag tayong maghintay kung ano yung darating nyo po ang tagapin. Okay? Okay, nanay, kunin ko po yung mic, nanay. Anong pangalan mo? Ako po si Kalingap Tatay Papsi. Tatay Papsi. Opo, scouter po ako dito sa Adunsol, Sorsogon. So, yun mga kalingap, mga kababayan, nakakuha natin yung kwento ni Nanay Chelda na kailangan niya yung paglilipatan niya. So, alam niyo naman po yung ating sitwasyon dito, no? Kung wala po nakakatulong sa atin, sa ating ginagawa dito, ay wala po tayong pang-ayuda. Kaya, ayun, nagpapasalamat tayo. Unang-una, Miss Kisnil Channel, Ma'am Marites Umblas, I Love Chow Chow, Ate Sally Naigan, Ate Dio Roland, Ate Bimix, Miss Dilka Barley, Ma'am Jenny Stordiban, lalong-lalo na po sa Team Kuroda. Thank you po ng marami sa inyong suporta. Ate Ana Kuroda, thank you po ng marami. At tayo rin po ay nagpapasalamat. Miss Maricel Mostera, Kumari Official, at Daddy Aris, thank you po ng marami sa inyong suporta sa akin. Mga kalingap, mga kababayan, sa mga nandito po sa aking premiere, sa mga bagong kaibigan, mga viewers po natin dyan, maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po sa lahat, and bye-bye!